Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin. Ayon sa inyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaililigtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil yan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Ang mga pangako, kadalasay napapako, pangkaraniwan na ito sa ating mga Pilipino. Maaaring ito ay hindi masyadong nagdudulot ng pinsala o lungkot sa nangako, ngunit taliwas ito sa pinangakuan. Nagdadala ito ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Dahil sa tagal ng paghihintay, mauuwi din pala sa wala. Ngunit iba ang katapatan ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay tapat, tiyak at maaasahan. Hindi maaaring tumalikod ang Diyos sa kanyang pakikipagtipan. Si Jesus ang katuparan ng pakikipagtipan ng Diyos sa taong nawalay sa kanya dulot ng kasalanan. Siya ang katapatan ng Diyos na inihayag sa mundo. Bilang mga alagad ni Jesus, tayo rin ay tinatawagang maging tapat. Inari tayo ng Diyos sa Kanya at inaasahan niyang ipahayag ng ating buong buhay ang dulot niyang kaligtasan. Sa pamamagitan ng ating buhay na pagsaksi sa katapatan ng Diyos, ipinahahayag natin si Kristo na bumaba mula sa langit at nakipamuhay sa atin. Ang kanyang kaliwanagan ay pumawi sa dilim, sa kaibuturan natin. Pinawi nito ang lahat ng alinlangan at sa pinakamataas na paraan, pinatunayan ng ating kaliwanagang ito na laging tapat ang puso ng Diyos. Gamitin natin ang panahong ito upang sariwain ang mga pangako natin sa binyag at matapat na isabuhay ang mga ito araw-araw.